Benedict, may plano ba na magretiro ang dating PNP chief? Magandang umaga, Ella. Ayon nga kay Undersecretary Nicolas Torre III, dahil presidential appointee siya ay mananatili siyang nakaantabay at nakahanda siyang sumunod sa kung ano man ang iuutos ng Pangulo sa kanya. Pero nais munang makipag-usap ng ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager sa kanyang mga boss para linawin ang usapin sa kanyang optional retirement. Base sa mga naunang pahayag ng National Police Commission o NAPOLCOM, noon pang December 26, 2025 ay epektibo na ang optional retirement ng dating Philippine National Police Chief. Bagay na pinabulaanan naman ni Torre dahil wala pa anya siyang isinusumite at pinipirmahan. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So let's leave it at that muna. Kasi mag-uusap muna kami ng aking mga boss. Titignan ko muna kung anong nangyari. Pero nag-file po kayo ng optional retirement? No. Ayon pa kay Undersecretary Torre, hindi na rin bago na may mga matataas na opisyal ng pulisya ang nagtatrabaho sa ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Marami. Until now, may mga active na police officers na kababalik lang sa PNP. High-ranking police officers na 10 years nagstay sa BI, sa Bureau of Immigration, on secondment. And hindi yan ang first, hindi rin yan ang last sigurado. Because it is upon the option of the President to deploy people in accordance to the needs as he sees it. Samantala, kaninang umaga ay ininspeksyon ni Yusek Torre kasama ang Valenzuela Local Government Unit ang ginawang bayanihan sa estero sa Calabing Coho River sa Barangay Malanday, Valenzuela City. Sa naturang paglilinis, pinalalalim at hinahakot ng MMDA at lokal na pamahalaan ang mga basura at burak mula sa naturang ilog. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, isa ang Calabing Coho River sa nagiging dahilan ng pagbaha sa MacArthur Highway. Ito ay very important and vital for Valenzuela City dahil pag diniretsohon natin itong kakaliwa dito hanggang dulo, covering na may kawayan. Bakit yung importante ito? Dahil pag tumaas ang tubig dito, kadalasan bumabara na po ito, ang tubig na pupunta sa MacArthur at ang effect po yun ay ang boundary po ng Valenzuela at ng may kawayan. Ella, sinabi nga rin ni MMDA General Manager Torre na ngayong taon ay target nilang malinis ang nasa 25 na major estero sa Metro Manila. At yan muna ang ating update mula rito sa Valenzuela City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.